Paghahanda ng rehiyon ng Cagayan sa Bagyong Marce, ating alamin kasama si Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense, Region 2. Sir Rafael, magandang tanghali po. Isang magandang tanghali din sa iyo, Ma'am Nia, at sa lahat ng mga sumusubaybay po sa inyong programa. Unang-una, sir, kumusta po ang lagay ng panahon diyan po sa Cagayan? Ramdam na po ba ang hagupit ng Bagyong Marce? Sa ngayon po ay mayroon kaming maulap na kalangitan at nakakaranas po kami ng pag-uulan dito at bahagyang hangin naman po ang nararamdaman sa ngayon dito sa lambak ng Cagayan at sa bandang silangan at timog silangan ng lalawigan ng Cagayan po. So ano-ano po sa kasalukuyan yung mga agarang paghahanda na ginagawa para sa posibleng maging epekto po ng Bagyong Marce sakaling mag-intensify pa po ito? Sa ngayon po ay nagkaroon na kami ng tinatawag na ating PIDRA, yung ating Pre-Disaster Risk Analysis. At sa ngayon po ay meron din kaming updating, lalong-lalo na sa ating mga weather situation at saka yung mga MDB natin, lalong-lalo na sa mga areas na sinasabing susceptible sa pagbaha at saka pagbuho ng lupa. Sa ngayon po ay sinasabihan po natin yung ating mga kababayan na magkaroon din ng preemptive evacuation, lalong-lalo na po doon sa mga lugar, mabababang lugar na pwedeng bahayin, yung mga dati nang binabaha at saka sa lugar po na pwedeng magkaroon din ng pagguho ng lupa. Ang mga ito po ay lalong-lalo na dito sa gilid po ng ating Cagayan River po. Okay. So sa ngayon po ba ay umalis po o naka-evacuate na po yung mga inaabisuhan nyo ng preemptive evacuation para po dito naman sa paparating na Bagyong Marce? Opo, kahapon pa po ay nag-abiso na kami, lalong-lalo na sa ating mga local government units at yung sa kanilang mga local DRRM council or offices na magkaroon na po ng preemptive evacuation. Gaya po nung mga nagdaang mga bagyo. At ito na po yung pang-apat namin sa loob po ng mahigit isang buwan. Kaya't yun na po yung palaging sinasabi namin sa ating mga kababayan. Sa ngayon po ay hinintay na namin yung mga datos na manggagaling sa ating mga local government unit kung ilan na po yung mga nagsilikas na mga kababayan natin. At yun po ang sabi namin habang maaga pa po, maliwanag ay magsilikas na po sa mas safe na lugar yung ating mga kababayan po. Pero meron pa po ba tayong mga kababayan na dyan po sa Cagayan na nananatili po sa mga evacuation center dahil sa hagupit po nitong bagyong Christine at Leon? At kung nandyan pa sila, kumusta po sila sa ngayon? Sa ngayon po ay wala na po tayong kababayan na nananatili sa mga evacuation centers. Ngunit ang inasahan po natin ay yung mga magsisilikas po dahil dito kay Bagyong Marce po. Yun ang inasahan natin sa araw na ito. At hanggang mamayang hapon at sana makuha na namin yung mga datos mula sa ating mga local government units at sa ating mga DRRMOs dito sa lambak ng Cagayan po. So magkaiba pong lugar po yun, magkaiba po ng panggagalingan, yung pong nag-evacuate na sabi niyo umalis na because of Christine and Leon. Tapos ito naman pong paparating na Marce, iba pong mga tao po ito. Sila rin po yung inaasahan natin na magtutungo sa ating mga evacuation centers kasi po sila po yung mga nandun sa mga gilid ng ating Cagayan River at sila po naman ay yung mga nandun sa mga lugar na pwedeng magkaroon ng localized flooding at pwedeng pagbuho ng mga lupa. So sila rin po yung mga kababayan natin na naapektuhan nitong mga nagdaang mga bagyo po. So ibig niyo pong sabihin, babalik sila dyan sa mga evacuation center? At nakabalik na po ba sila? Sa ngayon po ay yun po ang monitor natin sa ating mga local government units dahil ito po na po yung tamang panahon po upang magsilikas sila habang maliwanag pa po at habang may araw pa at may oras pa silang magsilikas po. Okay, kumusta naman po ang supply ng food at non-food items sa ngayon? Sapat pa din po ba ito sakaling kailanganin ng mga apektadong mga pamilya po? Opo, yun po ang mahigit na binabantayan ng ating National DRM Council, yung po ating paghahanda, lalong-lalo na po pagsiguro ng ating mga food at non-food items sa bawat mga local government units. Ito po ay tinututukan dahil
nagkakasunod-sunod po yung ating bagyo dito, gaya ng nasabi ko kanina, pang-apat na po ito, ay nagkakaroon na po ng replenishment ng mga food items o kaya yung mga family food pack natin ng lalong-lalo na ang DSWD. Alright. Sa ngayon po ay meron pa ring mga replenishment na ginagawa po sila. Alright, nako, ingat po kayo dyan, Sir, sa Cagayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense, Region 2. Maraming salamat po din sa inyo at magandang tanghali po sa ating lahat.